Nagkaroon ng press conference si Vice President Sara Duterte kung saan sinagot ito ang ilang issue. Kabilang nga, sinabi ng Pangalawang Pangulo na nagamit lang siya ni Pangulong Bongbong Marcos para manalo ng 2022 elections. Sa kabila nito, hindi daw kasalanan ni VP Sara kung bakit hindi marunong si Marcos Jr. kung paano maging Pangulo ng bansa. Itong palitan ni Jason Rubrico. Kasi matatalo kami ni Lenny. Binalikan ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference ang mga panahong kinukumbinsi siya ni Senadora Amy Marcos na tumakbo bilang katandem ni Ferdinand Marcos Jr. noong 2022 elections. Para kay VP Sara, ginamit lang siya para manalo si Marcos Jr. noong nakaraang halalan. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning. Of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Pagbibigay diin pa ni VP Sara na hindi niya kasalanan na naging ganito ang sitwasyon ng Pilipinas. Yan ay kasunod ng mga komentong kanyang natatanggap mula sa taong bayan na anila ay kasalanan ng bise na hindi siya tumakbo sa pagkapangulo. Iginiit ni VP Sara na hindi niya kasalanan na hindi marunong kung paano maging pangulo si Marcos Jr. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kung kanyang gagraduhan nga ang performance ni Marcos Jr. ay nasa 1 out of 10 ito. Mali rin aniya ang kanyang inakala patungkol sa paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo noong sila ay nangangampanya na sama-sama tayong babangon muli. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, naggawa ka ng mga bagay para sa bayan, para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Makailang beses na rin nakita ni VP Sara ang pag-uugali ni Marcos Jr. lalo na sa pakikitungo sa ilan nating mga kababayan na aniya ay nagiging toxic na. Inahalimbawa ng Pangalawang Pangulo ang nangyari sa isang graduation sa Philippine Military Academy kung saan hiningi ng isang graduate ang relo ni Marcos Jr. bilang graduation gift, pero iba ang naging tugon ng Pangulo na ikinagalit naman ng bise. Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. Na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Hindi rin pinalampas ng Pangalawang Pangulo ang ginawa ng administrasyon laban sa The Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo, pinukpuk-puk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinukpuk. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Ang hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo yung tear gas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy? Nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Humingi rin ng sorry si VP Sara sa mga taga-KOJC dahil sa kanyang pangungumbinsi na iboto si Marcos Jr.
Kahit ayaw ng patulan, hindi naman naiwasan ni VP Sara na magbigay ng kanyang komento patungkol sa pahayag ni Marcos Jr. sa kanilang pagkakaibigan at parang nalinlang umano siya ng bise. Para sa pangalawang Pangulo ay hindi na dapat maging mahalaga ang personal na nararamdaman ng isang opisyal ng gobyerno. For the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan, yung bansa. Payo ni VP Sara kay Marcos Jr. na sa halip na kanyang nararamdaman, dapat pagtuunan ng pansin ng Pangulo ang mga problemang kinakaharap ng bansa gaya ng kagutuman at mataas na presyo ng mga bilihin. Parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float? Ipinahayag din ng pangalawang Pangulo ang nararamdaman ng mga Davaoenyo laban sa naging pahayag ni Marcos Jr. Iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. Sa huli, may inihirit pa si VP Sara laban kay Marcos Jr. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Ayun, Attorney Sal, ayan ang mainit na pinag-uusapan over the weekend, itong mainit pahayag ni Vice President Sara Duterte. What can you say about her comments po? Kailangan hindi mo ko particular kung ano sa mga sinabi niya kasi marami siyang sinabi. So we have to specify exactly. One. Ano bang Sa sinabi niya doon, yung sinabi niya about kay BBM na hindi niya kasalanan na hindi marunong maging presidente si BBM, Attorney Sal. And he also asked sorry sa KOJC. Iyan naman ang perception niya kasi alam mo, kanyang pananaw sa pamamahala ni PBBM, yan ay hindi lamang batay sa kanyang personal kasi kasama niya sa trabaho. So she will know how to rate the performance of yung ka-teammate niya. Kung hindi base rin yan sa mga naririnig niya, nakikita niya reaksyon ng taong bayan na hindi kontento sa performance ni Presidente Marcos Jr. So she's just expressing her own assessment of the President's performance. And walang makakapigil sa bawat mamamayan na magbigay ng assessment sa performance ng isang kasama sa gobyerno. And she also said, Attorney Sal, na she had a conversation with Senator Amy Marcos, sinabihan pa niya sa Senator Amy na kapag hindi pa kayo tumigil, hukayin daw niya yung tatay nila doon sa, cemetery na tapon daw sa West Philippine Sea. That also caused reaction sa mga mambabata. Some of them, sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte, quote ko lang ilan sa mga mababatas. Like First District Representative Jay Conghon, sabi niya dito, for someone in such a high position to make violent and grotesque threats, even in jest, shows a troubling level of instability. Sabi niya, he also added that it's deeply alarming. You can't afford to have leaders so that their emotions spiral out of control in such a public and extreme manner. Sabi ng Manila Union First District Representative Paulo Ortega, and I quote, "We urge the Office of the Vice President to consider seeking professional help for Vice President Duterte as this behavior is deeply concerning and could have serious consequences for our nation's leadership." Ortega underscored the gravity of Duterte's recent statement, emphasizing the need for responsible leadership amid such troubling behavior. Sabi niya, the Filipino people deserve leaders who are mentally and emotionally stable, especially during challenging times. And sabi din ni Tingog Party List, Jude Asidre, sabi niya,
It's very disturbing to see the second highest official of the country resorting to petty threats, childish threats. Can't you not make sense of the 125 million confidential funds that she must have enjoyed for spending it in 11 days? Ilan lang yan, Attorney Sal, sa mga mababatas. What's your take sa mga atake naman nila? Counter-attack nila kay Vice President Sara Duterte. Problema sa kanila, yung sinasabi nila kailangan stable emotionally, intellect. Palagay ko nakaharap sila sa salamin. Yung sinasabi nila, kayo yun. Alam niyo ba kung bakit? Yung nire-reactan niyo na huhukayin yung remains at itatapon sa West Philippine Sea. Ang mga problema ninyo, you're taking VP Sara literally. Hyperbole. Ang tawag doon, hyperbole o hyperbole. Isang exaggeration. Madalit sabi, tingnan mo ang kalakaran. Saan niya ba sinabi yun? Number one, sinabi yon sa isang group chat. Ibig sabihin, hindi yun for public consumption. Yung kwento niya sa press con, nire-relate niya lang yung nangyari sa isang private chat. Sinabi niya raw yon and address yun sa kapatid ng presidente. Pangalawa, yung mismong kapatid, hindi naman nag-react. Bakit? Ibig sabihin, hindi niya sineryoso yung pahayag na yun. Hindi niya binigyan ng importansya. Ang madalit sabi, bakit kayo nagre-react? Hindi nga nag-react yung kapatid yung pinapatungkulan. You cannot be more popist than the Pope. Kaya kayo, huwag niyong titingnan literal ang mga sinasabi. Pareho din ang sinasabi niya na puputulan ng ulo. Tandaan niyo, nung mga tayo, di ba? Ikaw nga na, ewan ko kung nangyari sa'yo. Basta kami, nung mga bata pa kami, pag kami nagiging pasaway, tinatakot tayo ng mga magulang. Okay? Huwag kayong labas sa gabi. Kung hindi, papakain ko kayo sa bumper, pakain ko kayo sa bumo. Para lang tumigil. Ang ibig lang sabihin nun, pag hindi ka tumigil sa kalokohan mo, papaluin kita. Kumbaga, sinasabi ni Inday Sara, this is exactly what she means. Stop assaulting me. Because if you continue doing that, I will be fighting back. I will engage you tit for tat. I will not sit idly and watch you destroying me. Hindi ako papayag. Yun lang ang ibig sabihin nun. Don't take her literally. Yun naman sa sabi, kung putulan ng ulo ito. Hindi ba? Tingnan nyo. Pag tayo nasa mga close natin mga kaibigan, at meron tayong kaibigan nagsalita na hindi napantigan-tigan natin, para sasabihin na, ang sarap mong tirisin, ang sarap mong banata, ang sarap mong suntukin, ang sarap mong patayin Ganon lang mo yun. Nung nakita niya, yung ginawa ni Presidente Marcos Jr., na napahiya naman yung bata. Di ba sabi niya, napahiya, nakita niya yung humiliation. Nakita niya ngayon, ganito yung ang trato nito. Samantalang yung ama niya, di ba, yung ama niya, nagbigay ng relos doon sa isang graduate ng PMA. Binigay niya. Wala siya. Hindi ko alam kung hinigay sa kanya. Basta nakita ko, tinanggal niya at ibinigay niya. Kaya nung makita niya yon na nagre-react siya, alam mo, when you're reacting to someone na malapit sa'yo, kaibigan mo, kilala mo, ibig sabihin, hindi ka na po pwedeng kaibigan sa kanya kasi hindi mo type yung ginawa niya. Kaya sinasabi niya, doon ko na-realize, nung nagre-react ako sa ginawa niya, na toxic na, makamandag na poisonous na yung relasyon namin, hindi na ako tatagal. Yun lang po yun ang ibig sabihin. Attorney Sal, are the lawmakers missing the point dun sa pahayag ni Vice President Sara Duterte dun sa paghukay dun sa tatay nila ng mga Marcoses dun sa libingan ng mga bayani? You said it is a hyperbole, no? A statement. Pero it is actually emphasizing a point na walang utang na loob sila. Because it was under the administration of VP Sara, yung dad niya, si President Rodrigo Duterte na kahit against all odds, for President Duterte. Pero talagang nag-decision siya na mailibing sa libingan ng bayani. Once and for all, si Marcos Sr. And then, after
all na ginawa ng mga Duterte for the Marcoses. Ginaganito sila under their administration. Tama pinupunto niya. Kumbaga, yung ginawa ni Presidente Marcos, inilibing niya ang kanilang sapagkat gaya ng paliwanag ni Presidente Duterte, yun ang tama. Hindi porket kaaway natin yan, hindi natin susunduin kung ano ang itinatakda ng batas. Ang tinatakda ng batas, kung ikaw ay naging presidente o kung ikaw ay naging sundalo, ikaw ay may karapatan na ilibing dyan. So madalit sabi, kung yung Duterte na nga ang nagpalibing, bakit naman sasabihin nyo, dinidiscredit? Wala sa logic yun, wala sa sentido común. Kaya sinasabi mo, they're missing the point. Talagang they're missing the point. Kaya nga, kung kayo ay nagsasabi si Inday Sara, kayo magpa-examine. Kasi napakasimple lang naman ang ibig niya sabihin. Don't mess with me because I'll be messing with you also. Kung ano-ano na yung inilagay nyo. Meron pang isang may diferensya din sa utak yung isang analyst na mahilig na kinukuha ng mga iba-ibang istasyon. Yun din ang sinasabi niya, may diferensya na talaga itong mga ito. Alam mo, ang problema sa kanila. Kahit na anong gawin nyo sa mga Duterte, masyadong malalim ang tinanim na ligasiya ng mga kabutihan, ng mga pag-unlad dito sa ating bansa na napamahal na sila sa masang Pilipino. Hindi nyo masisira yan kahit anong gawin nyo. Tandaan nyo, sa 2028, maghanda kayo sapagkat there is a time for reckoning. At yung taong bayan, hindi yan papayag sa ginagawa ninyo. Tatapusin nila ang inyong mga kabulastugan, mga kawalang iyan, ang inyong paglabag sa karapatan at pagsira sa reputasyon ng minamahal nilang naging Pangulo at ngayon naman ang minamahal nilang pangalawang Pangulo ng bansa.